Hi, hello mga ka-channel. I am back. I'm Prof. Manny and welcome sa ating online classroom tutorial. Today, pag-usapan natin yung pamahalaan, sama-samang responsibilidad para sa kinabukasan ng kabataan. Pero kung bago ka pa lamang dito sa ating classroom tutorial, paki-likes, share, and subscribe para support dito sa ating online classroom tutorial para mas gaganahan pa tayo na makapag-create ng mga iba't ibang mga content. So this channel, ang mga topic natin is mix. Merong mga multimedia, may animations, may AutoCAD, okay, meron tayong networking and computer hardware servicing, and the programming. And also yung tinatawag natin na general information. Okay, so once again, hello mga ka-educators, students, parents at mga viewers. Welcome back sa ating channel. For today's video, pag-uusapan natin yung isang napakahalagang mensahe na makita natin dito sa ating screen, no? Yung pamahalaan sama-samang responsibilidad para sa kinabukasan ng kabataan. Kaya kung halimbawa meron tayong mga tinatawag natin na joint force, no? Yung sama-sama, makapag-create tayo ng magandang kinabukasan para sa ating mga kids. So nadyan yung pamilya na siya ay magagabay at pagmamahal, yung pamahalaan, yung patas at mahusay na serbisyo, komunidad, yung paaralan, lalo-lalo na sa mga teacher na sila yung maghuhubog ng pagkatao ng ating mga kabataan. So bagong henerasyon, mas maayos na bukas, kaya natin kung tayo'y magkasama-sama. Okay? So, lagi nating naririnig na minsan pag nagkamali yung isang estudyante, minsan nasisisi yung mga teachers. Okay? So, masasabi ko lang, wag lamang isisi sa mga teachers o mga guro ang mga pagkakamali ng mga kabataan. Pero ang mas mahalagang tanong ay, sino ba ang talagang may responsibilidad sa paghubog ng ating mga kabataan? So, ang sagot, hindi lamang ang teacher. Ito ay sama-samang responsibilidad ng magulang, yung guro, yung komunidad, at ng pamahalaan. Okay? So, ibig sabihin yan, yung tinatawag nating walang sisihan, walang magtuturuan. No? Kasi minsan, pag mayroong pagkakamali, no, sisihin ka agad si teachers. Okay? So, sama-sama tungkol sa para ma-solve yung problem. Okay, ngayon tingnan natin ano ba yung roles ni parents. Ano yung papel ng magulang sa kabataan? Sila yung magiging haligi ng pagmamahal. Sila yung unang guro na turuan yung tamang asal, disiplina at pagpahalagang magtatag ng mabuting kinabukasan. Sila yung gabay, tagapagtanggol. So, ang kabataan ay pag-asa ng bayan at ang magulang ang unang guro sa kanilang buhay. Okay? So, ang maputing kabataan ay nagsisimula sa matatag na pamilya. Okay, ngayon yung role ng mga magulang bago pa man pumasok sa ang bata sa isang school, ang pamilya na yung unang magtuturo ng values, discipline, respect, and responsibility. Kaya mahalaga na yung magulang ay hindi lamang nagbibigay ng material needs ng kanilang mga anak. So, kailangan din nila ng guidance, communication, at quality time. No, hindi lang yung laging busy, no, laging inaasa no, sa mga teachers yung pagdidisiplina ng kanilang mga anak. Okay? Kapag may problema yung bata, hindi dapat sisihin ng teachers. So may magandang tanong. Ano kaya yung ang maaring naming gawin bilang magulang para maturuan yung aming mga anak? Okay? So yun yung laging guys, no? Hindi pwede yung magsisisihan, no? Na ganito, pinasok namin sa school yung aming anak para magabayan, maturuan. Pero that is not, dapat sama-sama, no? Okay? Ngayon, pagdating kay teacher,
ang teacher ay hindi lamang nagtuturo ng academic lesson. Okay? Sila yung gumagabay, nagmo-motivate at tumutulong sa pag-develop ng karakter ng mga learners. Okay? Pero dapat tandaan guys, teachers ang nagtuturo sa classroom pero hindi teacher ang buong mundo ng isang bata. So may limitasyon din ang responsibility ng isang guro. Kaya kailangan cooperation mula sa parents, school administration, community, and the government. Okay? So next, ano yung papel ng komunidad? Okay? So ang environment kung saan lumalaki ang isang bata ay may malaking influence sa kanilang behavior at future. Kung ang community ay safe, supportive, at nagbibigay ng opportunities para sa kabataan, mas malaki ang chance na sila ay magiging productive at responsible citizen. Kaya mahalaga yung community programs gaya ng mga youth development program, sports activities, educational program, skills training, anti-bullying campaign, tsaka yung community environment. Kapag nagtutulungan yung buong community, mas maraming kabataan yung matutulungan. Okay? So, ngayon, pagdating dito sa pamahalaan. Okay? Siyempre, ang may malaking responsibility ng government sa pagbibigay ng quality education, safe school, training opportunities, youth program, iba pang serbisyo para sa kabataan. So, hindi sapat na sabihin natin kasalanan ng teacher, hindi sapat na sabihin kasalanan ng parents. Huwag tayong magtuturuan kapag may pagkakamali yung isang kabataan. Instead of asking, sino ang may kasalanan? Mas magandang itanong, no? Ano ang maaaring nating gawin para maitama ito at matulungan yung mga bata? Because at the end of the day, ang goal natin ay hindi ang sisihan ang isa't isa. Ang goal natin ay mahubog ang kabataan sa maging mabuting tao, responsible citizen, at successful individual. Okay, sa part naman ng mga kabataan, no, ito yung tinatawag natin na pag-asa ng bukas. So makikita rin sa picture yung napakagandang message. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero hindi natin dapat iiwan sa kabataan lamang ang responsibility na baguhin yung kanilang future. Kailangan silang suportahan, kailangan silang turuan, kailangan silang gabayan. At higit sa lahat, kailangan silang pakinggan. Dahil yung isang batang may supportive family, dedicated teachers, healthy community, at responsive government ay may mas magandang opportunity na maabot yung kanyang pangarap. Okay? So, daan natin, ang education ay hindi lamang trabaho ng teachers. Ito ang partnership ng imbis na magturo ng pagkakamali, tumulong tayo na itama ito. Ay imbis na magtanong kung sino ang responsible, sabihin natin, lahat tayo ay may responsibilidad. Dahil ang kinabukasan ng kabataan ay hindi lamang nakasalalay sa isang guro o isang institusyon. Ito ay responsibilidad nating lahat. Ako po si Prof. Bunny at tandaan, kabataan ng pag-asa ng bayan, magkaisa, magsama-sama at magtulungan para sa kanila. Okay, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell. See you in our next educational video. Mabuhay ang ating mga kabataan. See you!